Baby, pakakasal ka ba sa akin? Si Cheng. 5 taon na tayo. Sa wakas ay yayayain mo na akong magpakasal. Umalis ka. Umalis ka. Kian? Ikaw ang tanging mahal ko. Pakakasalan mo ba ako? Kian, ikaw lang ang lagi kong mahal. Pakakasalan mo ba ako? Song si Cheng. Sabi ng mga tao sa kumpanya, may ugnayan daw kayo ni Lin Kian. Naniwala ako sa iyo sa lahat ng oras. Hindi ko akalain na totoo pala iyon. Si Kian ay si Jiang Cheng, ang senyorita ng pangalawang pinakamayamang pamilya. Ikaw na isang kolehiyo lang, ay hindi pa nakapagtapos na janitor sa buong buhay mo. Mananatili kang nasa pinakamababang uri. Karapat dapat ka bang makasama ko? Song si Cheng. 5 taon na tayong magkasama. Inilihim ko ito sa nanay ko. Buhay kita sa labas ng 5 taon. At ngayon sasabihin mo na hindi ako karapat-dapat. Sige. Ibalik mo sa akin ang 200,000 dolyar. Maghiwalay na tayo ng maayos. Hindi ba ikaw mismo ang nagbigay niya ng bukal sa iyong loob? Saka, hindi pa ako humihingi sa iyo ng bayad sa nasayang kong panahon. Ikaw, Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Heto ang 200,000 dolyar. Lumuhod ka sa harap ko at ibibigay ko ito sa iyo. Iyan nga ang tama. Shen Xiaowei, ang 200,000 dolyar. Gaano karaming basura ba ang dapat mong pulutin para makuha iyan? Luhod, Shen Xiaowei. ang 200,000 dolyar na ito ay utang sa akin ni Song Si Cheng. Hindi lang kita pipilitin na ibaling ito sa akin ng may buong paggalang, kundi paluluhurin din kita sa harap ko at paghihingiin ng tawad. Isang tagapaglinis lang at nangangahas ka ng hamunin ako. Lahat ng lilinisin sa food group ngayong araw ay ikaw ang gagawa. Kung hindi, palalayasin kita sa food group. Mahal, tara na. Ang lakas ng loob ng dalawang walang hiyang ito. Sa handaan ng kumpanya sa 3 araw, ilalantad ko ang totoo ninyong pagkatao. Titingnan natin kung kaya bang tanggapin ng pamilya Lin ang ganitong kahihiyan. Paano ko kaya mapapaniwala ang lahat ng tao sa handaan kung sa tingin nila ay isa lamang akong hamak na tagapaglinis? Tulong. Tulungan mo ako. Kahit anong gusto mo, ay ibibigay ko sa iyo. Hoy, ayos ka lang ba? Mukhang mamahalin ang suot mo. Siya kaya ang CEO na hinahabol ng mga kaaway? Kapag niligtas ko siya, magsisimula na ba ang swerte ko sa buhay?
May utang ang lalaking ito sa kasino namin ng 500 milyong dolyar. 5. 500 milyong dolyar. 500 milyong dolyar. Kung alam mo ang makakabuti sa'yo, umalis ka na. Sige, sige po. Big brother, aalis na po ako. Lalayo na po ako. Alis? Hello? Boss, nahanap ko na siya. Parusahan niyo ang lalaking yan. Sige. Ayos ka lang ba? Li Laoyu, mali ang nakuha mo. Siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng, si Fu Huaichuan. Alam mo ba ang ginawa mo? Kapag ginalaw natin siya, lahat tayo ay siguradong tapos. Assistant Shu. Patawad, nagkamali ako. Patawad. Gising ka na? Uminom ka muna ng tubig. Nariyan ang tseke. Kahit magkano, ikaw na ang sumulat. Baka mapahamak lang ako sa perang ito. Wag na lang. Wala akong interes sa pera. Ikaw, bakit tila nagmamadali kang mapalapit sa akin? Sabi mo wala kang interes sa pera? Baka naman. Sa akin ka may interes? Hindi totoo yan. Weiwei? Sino ito? Bakit kayo magkasama sa iisang kama? Ma, ito po kasi. Siya po ang boyfriend ko. Kayong mga kabataan talaga, mahilig kayong maglaro. Kung hindi kanya pakakasalan, sa ganda mong yan, paano ka pa makakahanap ng mapapangasawa? Ma, ang totoo po nito, hindi po yan ang iniisip nyo. Lagi akong kinukulit ni Lolo na magpakasal na, at siya, mukha naman siyang mabait. Tita, kung wala po kayong problema, handa na po akong magpakasal sa kaniya agad. Sige, pumunta na kayo ngayon. Alakad na. Bilis! Ma, kahit na may utang siya, mukhang hindi naman niya ako pinagsasamantalahan. Pagkatapos ng ilang buwan, palihim akong makikipagdiborsyo kay mama at magiging okay na ang lahat. President Fu, matagal kayong nanatili sa ibang bansa pero pagbalik niyo ay kumalat agad ang inyong schedule. Kasalanan ko po ito. Patawarin niyo po ako. Gusto nila akong tapusin. Panahon na para hanapin ang traidor. Tatapusin? Gaano ba kalaki ang utang mo? Sa sitwasyon ko ngayon, delikado pa, mas mabuting huwag muna niyang malaman ang tunay kong pagkatao. Hindi naman marami, mga 3 o 4 na bilyong dolyar lang. 3 o 4 na. 3 o 4 na bilyong dolyar. Malaki ba yon? Ikaw? Kunin mo ito.
Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Nag-aalala ka ba sa akin? Kapag may nangyaring masama sa iyo, hindi ba't ang lahat ng utang na ito ay mapupunta sa akin at ako na lang ang magbabayad? Siyempre, asawa naman kita. Hello, boss. Shen Xiaowei. Babalik na si President Fu sa kumpanya. Bilisan mo at bumalik ka na rito. Sige po. Pasensya na po. May mahalaga akong kailangang balikan sa kumpanya. Huwag po kayong mag-alala. Tiyak na gagawin ko ang ayon sa gusto nyo. Team leader? Pumunta ka na sa ika-29 na palapag. Linisin mo ang opisina ni President Fu. Sa ika-29 na palapag, hindi ba't mayroon namang mga taong nakatalaga doon? Kung pinapapunta kita, pumunta ka. Kung ayaw mo, lumayas ka na rito. Sige po. Sige. Sige. Maghanda ng tsekeng nagkakahalaga ng $1 bilyong at 10 marangyang mansyon sa tabing ilog. Ibigay mo ang mga iyan sa manugang ko. Siguraduhing magiging komportable ang dalaga. Lolo, hindi pa po ito ang tamang panahon. Pagkalipas ng 2 araw, sa gabi ng selebrasyon ng Fu Group, isasama ko siya para makilala kayo. Sige. Pagkatapos maresolba ang tungkol sa espiya, tsaka natin sunduin ang manugang ko sa Fu family para maiwasang sa mga darating na araw ay magdusa siya dahil sa iyo. Lolo, hindi nyo pa nga po siya nakikita, pinoprotektahan nyo na siya agad, paano pa kaya kapag nagkita na kayo? Baka lalo nyo pang ituring na parang prinsesa yon. Ikaw talagang bata ka. Hindi ko alam kung nasaan na si Fu Huaichuan. Hindi kaya siya nahanap ng mga masasamang tao kagabi? Shen Xiaowei. Shen Xiaowei. Gumising ka sa katotohanan. Bakit ka ba nagpapadala sa itsura? Fu Huaichuan. May utang na 3 hanggang 4 na bilyong dolyar iyan. Tunay na mapanuksong lalaki. Hindi ko akalaing kasal na pala si President Fu. Ang asawa ng CEO, sino kayang mayamang dalaga siya? Shen Xiaowei, ang lakas ng loob mo. Talagang pumunta ka pa sa opisina ni President Fu para magnakaw. Hindi ako. Nandito ako para maglinis. Sa grupong Fu ay mahigpit na bawal ang mga empleyado sa ika-29 na palapag. Isang tagapaglinis na gaya mo. Anong karapatan mong magpunta rito? Siguradong isa kang espiya. Lin Qian. Huwag kang mambintang ng walang basehan. Malinaw na si team leader ang nagpapunta sa akin dito. Manager Lin, isang espiya ang Shen Xiaowei na iyan.
Kani-kanina lang ay sinisiraan pa niya ako. Alam ko na, siguradong magkasabwat kayong dalawa. O ano naman ngayon? Isang tagapaglinis na walang tagapagtanggol, ang lakas ng loob na lumaban sa akin? Hindi ka karapat-dapat. Ang pumasok sa opisina ni Fu Group para magnakaw ng mga sikreto ng negosyo, paniguradong tapos ka na. Kaladkarin niyo siya palabas. Hindi ako. Wala akong ginagawa, hindi ako. Wala akong kinuha, hindi ako. Assistant Shu, nahuli ko na ang espiya ni Fu Group. President Fu, nahanap na ang espiya. Bitawan niyo siya. President Fu, ikinuwento ng traidor ang kinalalagyan nyo. At dahil sa kaniya ay nasugatan kayo, bakit kailangang palayain pa siya? Hindi siya traitor, asawa ko siya. Binibigyan kita ng 10 minuto, imbestigahan mo kung sino ang naninira kay Mrs. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Paano niyo nga ba kadalasan pinarurusahan ng mga traidor? Ipakita niyo ito kay Miss Shen. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Fu Huaichuan. Sinisiyasat ko ang traidor para kay President Fu. Kung ayaw mong mapahamak, lumayas ka rito. Traidor? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihing traidor ang asawa ko? Asawa? Shen Xiaowei, baliw ka na ba sa lalaki? Kababalita lang na hiniwalayan ka ni Si Cheng, tapos ngayon naghahanap ka na agad ng papalit? Huwag mo akong padirihin. Kung magpapakasal man ako, wala kang pakialam doon. Ayaw pang umamin. Mukhang kagaya mo lang siya, isang kahiyahiyang basura sa lipunan. Kumilos na kayo. Ipalabas ang basurang iyan sa Fu Group. Basura? Hindi nga siya karapat-dapat manatili sa Fu Group. Huwag kang lumapit. Ako ang pamilya Lin ng ikalawang binibini. Ang tatay ko ang pinaka-importanteng tao dito sa Fu Group. Subukan mong saktan kahit isang daliri ko, at siguradong pagbabayarin kita. Talaga? Kunin siya. Kunin niyo siya at hulihin. Assistant Shu. Bilis. Hulihin ang traidor na ito, pati na ang kasama niya. Assistant Shu, hindi ka ba nagkakamali? Si Shen Xiaowei ang totoong espiya. Talaga? Ito ang kuha sa surveillance camera ng pagkikita ninyo ni Li Yujiao, pati na rin ang record ng transaksyon ninyo ni Li Yujiao. Ginamit mo pa ang pangalan ni President Fu para lang manahamak ng tao. Lin Qianqian, napakalakas ng loob mo. Assistant Shu, patawad, nagkamali ako. Huwag mong sasabihin kay President Fu, kundi ay wala na si Pamilya Lin. Humingi ka ng tawad. Kay Madam Ginang Fu. Miss Shen, pasensya na. Nagkamali ako ng hinala sa'yo. Hindi na ito maulit. Dalhin siya at hulihin. Tanggalin siya sa trabaho ngayon din.
Salamat. Para saan? Hindi ba't niligtas mo rin ang buhay ko? Kaya pala, niligtas mo ako dahil lang sa pagtanaw ng utang na loob. Anong kung ano-ano ang iniisip mo? Niligtas kita. Dahil asawa mo ako. Sa susunod na mga ilangan ka, dapat ako agad ang maalala mo. Opo, Ano ang hinahanap mo? ang imbitasyon para sa victory party ni Fu Group. Mayroon akong gagawing napakahalagang bagay bukas. Imbitasyon? Meron ako niyan. Gamitin mo na lang itong akin. Bakit mayroon kang imbitasyon? Huwag mong sabihin. Ibig bang sabihin nito? Nagtatrabaho ka rin ba sa Fu Group? Oo, tama ka. Pamilyar ako sa Fu Group. Ako nang bahala sa iyo. Kung ganoon, mahal kong asawa, tulungan mo po ako? Bakit mo naman ginagawang formal masyado? Tara na. Huwag kang mag-alala, Miss Lin. Yung invitation letter ni Shen Xiaowei ay sinunog ko na. Siguradong hindi siya makakapasok sa party. Mabuti naman. Shen Xiaowei, wala kang ang invitation letter. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na wala akong invitation letter? Huwag kang papasok. Ang tulad mong dukha, anong karapatan mong magpakita rito? Kung makakapasok ba ako o hindi, ay hindi ikaw ang magpapasya. Lin Qiangqian, kung ayaw mong mapahiya, utusan mo si Song Si Cheng na ibalik sa akin ang 200,000 dolyar. Pagkatapos ay humingi ka ng paumanhin sa akin. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang hingan ng paumanhin ng isang binibining gaya ko? Mangarap ka ng gising. Sige, magkita na lang tayo sa party. Ikaw, Pasensya ka na? Aksidente lang na nadulas ang kamay ko? Pasensya ka na, nadulas kasi ang kamay ko. Pero, ganitong klaseng luma at baduy na damit, nakuha mo pa talagang isuot sa labas? Song Si Cheng, sinasadya mo to. Ang mga narito ngayon ay ang matataas na tao sa Jiangcheng. Huwag hayaan na ang ibang tao diyan ay maging sanhi ng kahihiyan para sa Fu Group. Kayo bitawan niyo ako. Bitaw sabi. Tara na, may inihanda na akong gown para sa iyo. Narenta mo ako ng gown? Renta? Oo. Marami pa tayong dapat pagkagastusan sa hinaharap. May mga utang ka pa, kaya hindi ka dapat gumagastos ng basta-basta. Ayos na itong damit ko. Libre lang ito. Tara na, pwede? Libre? Sige, tara na. Si Cheng, kabibigay lang sa iyo ni Qiangqian ng promosyon bilang team leader, kaya dapat mag-focus ka na lang sa trabaho. Huwag mo na isipin ang dati mong kasintahan. Siyempre naman, si Shen Xiaowei ay isang hamak na janitress lang na walang maipagmamalaki. Sa pagitan ng maganda at sa pangit, alam naman ng lahat kung sino ang pipiliin. Malibang nakita ko, si Shen Xiaowei ang taong iyon. Imposible. Sa mga oras na ito, si Shen Xiaowei ay malamang na yumayakap sa basurahan at humahagulgol. Tama.
Ang suot ng taong iyon ay ang pinakabagong high-end couture, ni wala man lang karapatan ang ordinaryong tao na sulyapan iyon. Ang ex-girlfriend mo, sa panaginip niya lang maisusuot iyon. Hello? Wei, pinipilit ako ni Lolo na tulungan siyang pumili ng formal na damit. Bago kita harapin, hintayin mo ako. Sige. Sakto at mayroon din akong sariling kailangang asikasuhin. Shen Xiaowei, ikaw nga talaga. Bakit? Hindi mo na ba ako nakikilala? Ang ibig ko bang sabihin ay malilimutin kayo o sadyang wala lang talaga kayong hiya? Umalis ka na. Kundi gagawin ko ang lahat para hindi mo malaman kung paano kita tatapusin. Sige ba? Hawak ko rito ang ebidensya ng panloloko mo sa akin, kasama si Lin Qiangqian, pati na ang mga record ng pera na ibinigay ko sa iyo nitong 5 taon. Tingnan natin kung sa araw na ito ay kayo ba ang matatapos o ako. Hindi ko akalain na ang isang tanyag na pamilya Lin Hires ay mga agaw pala ng nobyo ng iba. Ang mukha ng pamilya Lin ay talagang pinuya na niya. Nagpapanggap pa si Song Si Cheng na siya ang pinakagwapong empleyado ng Fu Group, pero sa tingin ko, siya ang sa Fu Group na pinakagwapong palamunin. Shen Xiaowei, ito ay banquet para sa Fu Group. Ang pagpapakalat ng chismis para sirain ang Fu Group, hindi ka ba natatakot maparusahan? Wala na akong pakialam kahit anong mangyari. Wala akong paki kung sibakin ako ng Fu Group. Ngunit ngayon, kayo ay ang pinakakatatawanan sa buong Jiangcheng. Walang hiya ka. Dahil hindi mo ako makuha, sinisimulan mo na akong siraan, nakakasuka ka talaga. Song Si Cheng, may hiya ka pa ba? Nandito na ang mga ebidensya sa harap mo, pero nagsisinungaling ka pa rin. Shen Xiaowei, isa ka lang hamak na tagalinis. Ang nababagay lang sa iyo habang buhay ay isang guard. Magkakagusto ba ako sa iyo? Mahal namin ni Qiangqian ang isa't isa. Dahil lang hindi mo ako kayang mapasakin, kaya mo ko sinisiraan. Mga tauhan, ilabas ang tagalinis na yan. Tingnan natin kung sinong mga has. Shen Xiaowei, sa harap mismo ng asawa mo, nakikipaglandian ka pa sa ibang lalaki? Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo? Kung ang asawa ko ay ginawa ng mali, bakit hindi siya pwedeng magsalita? Paano ka nakapasok dito? Akala mo ba palengke ang lugar na to? Guwardia, Pasensya na. Tulad ninyong lahat, manggagawa rin kami ng Fu Group. Imbitado kami sa handaang ito. manggagawa ng Fu Group, ang mga tulad niyong mababang tao, na kumikita lang ng $3,000 sa isang buwan. Mga hamak lang na trabahador, ang lakas talaga ng loob niyong magyabang ng ganyan. Umalis na kayo. Ang Fu Group at ang pamilya Lin ay magkaalyado. Kapag dumating si Chairman Fu mamaya, siguradong sa utos ni Qiangqian ay matitikman niyo ang bagsik niya. Talaga? Kung ganoon, ay aabangan ko yan. Sino ba talaga ang taong ito? Kahit si Chairman Fu ay hindi niya kinatatakutan. Titingnan ko nga kung kaninong imbitasyon ang gamit mo para magpanggap at manloko rito. Ikaw, ang presidente ng Fu Group? Si President Fu. Kahit ako na isang janitor lang ay alam na ngayong araw lang bumalik ng bansa si President Fu. Paano magiging si Fu Huaichuan si President Fu? Napakalakas ng loob mo. Naglakas loob kang nakawin ang imbitasyon ni President Fu. Sinasabi mo na ang imbitasyong ito ay ninakaw ko? Ano ang ebidensya mo? Ano pa ba? Palaging nasa ibang bansa si President Fu, at ito ay nakuha ni Shen Xiaowei habang naglilinis ng basura. Nakita ito sa basurahan. Hindi nakatakataka na nangangamoy basura ito. Pinapayuhan ko kayong umalis na rito dahil kapag dumating si Chairman Fu at nabulgar na kayo ay nagpapanggap na si President Fu, tiyak na may kalalagyan kayo. Bakit parang natatakot ka? Kahit na aksidente ko pang nakuha ang imbitasyon ni President Fu, hindi naman iyon isang malalang kasalanan. Sa halip, ang mga tulad ninyong masama ang ugali ang siyang dapat palayasin sa Fu Group. Talagang hinahamon mo ako. Tigil!
Chairman Fu? Ang dalawang taong ito ay kinuha ang kay President Fu na imbitasyon para manloko, kailangan niyo po silang turuan ng leksyon. Yari na. Matalik na magkaibigan ng pamilya ni Fu family at pamilya Lin. Mukhang hindi ako tutulungan ni Chairman Fu. Lolo, Lolo? Isang hamak na basura. Lakas ng loob na maging malapit kay Chairman Fu? Mahilig ka pala magkunwaring mabait. Bakit hindi mo muna ako tawagin kuya? Ang marketing department ng grupong Fu na si manager, si Lin Qiangqian, at ang marketing team leader na si Song Si Cheng ay mahilig sa pang-aapi at masama ang ugali. Ang mga ganitong klase ng tao ay hinding-hindi dapat manatili sa pamilya Fu. Paano niya nalaman ang pagkakakilanlan ko? Chairman Fu, pawang mga gawa-gawa lang nila ang mga iyon. Paninira lang iyan. Inggit lang sa akin si Shen Xiaowei, kaya sinasadya niya akong siraan. Ang mga hamak na taong tulad nila ay bihasa sa panloloko. Iho, sila ba ang may gawa nito sa iyo? Matagal nang magkaibigan ang pamilya Fu at Lin. Hindi ko akalain na si matandang Ginoong Fu ay mag-aalala ng ganito sa isang estrangherong gaya ko. Chairman Fu, ang babaeng ito ang sadyang nanggulo sa pagdiriwang ng pamilya Fu. Sinubukan ko lang, naturuan siya ng leksyon. Ang magtangkang manakit sa tauhan ko, dapat parusahan. Lolo Fu, pumanig po sana kayo sa akin. Mga tauhan, paalisin sila dito. Paalisin niyo sila. Narinig niyo ba? Shen Xiaowei? Sinasabi ni Chairman Fu na lumayas kayo. Ang tinutukoy ko ay kayo. Lolo Fu, patawad po, hindi ko po dapat sinira ang inyong mood. Ipa-dismiss ang 2 taong iyan. Bawiin ang lahat ng orders sa Fu family at pamilya Lin at pagbawalan ang kumpanya ng Jiang Cheng na makipagtulungan sa pamilya Lin. Lolo Fu, nagkakamali po ako. Hindi po, isang pagkakamali lang po ito. Chairman Fu. Maraming salamat po. Akala ko po ay magagalit kayo sa akin dahil nanggulo ako sa inyong party. Hindi mo naman kasalanan niyon. Ang sugat mo. Kahit sino, magpatawag agad ng mga eksperto para suriin siya. Po? Chairman Fu, ang pangangatawan ng binibining ito ay wala ng problema. Hindi. Hindi pa ako kampante. Tingnan niyo siyang muli. Chairman Fu, talagang wala na po akong nararamdamang problema. Pasensya na po, dahil sa akin, ay hindi na kayo nakadalo sa celebration ng Fu Group. Ako po. Party lang iyon. Hindi hamak na mas importante ang aking apo sa tuhod. Ano po? Ha? Chairman Fu, ibig po bang sabihin nito ay gusto niyo akong maging asawa ng apo niyo? Chairman Fu, masyado niyo naman po akong pinupuri. Isa lamang po akong tagalinis. Paano po ako magiging bagay kay President Fu? At isa pa, may asawa na po ako? Siya ang asawa ko. Hahaha. Nakakatawa ka talagang bata ka. Hindi naman ako nagkamali sa sinabi ko. Lolo, hindi ba't napag-usapan nating panatilihin muna itong sekreto? Ikaw na bata ka. Nagtatrabaho pala si Weiwei sa sarili nating kumpanya, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Kasalanan ko po, pero ang mga traidor sa Fu Group natin ay naglagay ng maraming panganib. Para mahuli silang lahat, kailangang magtiis muna si Weiwei ng ilang araw. Ano po ang pinag-uusapan niyo? Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa trabaho mo. Tatalsikin niyo na po ba ako?
Paano naman kita matatalsik? Ang plano ko ay bibigyan kita ng promosyon. Po? Naku, Chairman Fu, hindi po talaga ako ganoong klase ng tao. Kay Huai Chuan na po ang puso ko. Kahit pa si President Fu ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, hindi pa rin ako magkakagusto sa kaniya. Naku, tara na. Asawa ko, hindi mo pa naman nakikita si President ng Fu Corporation, pero bakit tinatanggihan mo na siya agad? Kahit pa si President ng Fu Corporation yan, at kahit sobrang gwapo pa niya na parang isang anghel, ikaw lang ang gusto ko. Paano kung ako talaga si President ng Fu Corporation? Ikaw, Fu Group President? Kung ganoon ay makikipagdiborsyo ako. Diborsyo? Bakit? 5 taon kaming nagmahalan. Ni Song si Cheng? Pero niloko niya lang ako sa loob ng 5 taon na yon. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang mapanghamak na aso at ang mga sinungaling sa akin. Tumigil ka na. Anong ginagawa mo? Mag-asawa na tayo sa mata ng batas. Misis ko, sa tingin mo ba ay anong gagawin ko? Fu Huai Chuan. Ang lalaking ito, kagabi. Kayo. Katatapos ko lang mag-map ng sahig. Maligayang pagdating po sa pag-upo sa pwesto, Mrs. ng Presidente. Maligayang pagdating po sa pag-upo sa pwesto, Mrs. ng Presidente. Mrs. ng Presidente? Ang asawa ng Presidente. Ibig sabihin, ang apo sa tuhod ni Chairman Fu. Gusto ko talagang makita kung ano ang itsura niya. Ma'am, ito po ang dokumento ng pagtatalaga sa inyo na iniutos ni Chairman Fu. Mula ngayon po, kayo na ang marketing director ng konsorsyo ng Fu, ma'am. Ako, Sabi ng papa ko, gusto ng matandang Ginoong Fu na si Mrs. President Fu ang mamahala sa marketing department. Kung magagawa nating pasayahin ang asawa ng presidente, baka magkaroon pa ng paraan na hindi tayo matanggal sa trabaho. Mahal, huwag kang mag-alala. Kahit sino pa man ang asawang yan, sisiguraduhin kong magiging kontento siya sa akin. Susunod ako sa bawat gusto niya at gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos niya. Big Brother, maling tao ang kinakausap ninyo. Hindi ako ang asawa ng presidente. Kayo po iyon. Hindi nga ako. Kayo po talaga iyon. Dokumento ito ng pagtatalaga ng asawa ng presidente. Isang hampas lupa na gaya mo. Ang lakas ng loob na humawak nito? Miss Lin, natatandaan kong hindi ka na empleyado ng Fu Group. Dokumento ito ng Fu Group. Wala kang karapatang hawakan iyan. Kung may karapatan man akong humawak niyan, hindi ito para husgahan ng isang hamak na gaya mo. Totoo, isang janitress ka lang. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Kayong dalawa, ginagawa ko lang ang trabaho. Kayong mga hindi naman dapat narito, anong ginagawa niyo rito? Umalis ka nga rito. Napakadungis mo. Kung kayong dalawa ay hindi pa aalis ng Fu Group, ay pagsasamahin ko kayo pareho at itatapon sa basurahan. Nagawa mo kaming tawaging basura? Sa bagay, kahit ang basura ay maaari pang pakinabangan muli, pero ang mga katulad ninyong masamang tao, mas lalo lang pinaparumi ang basurahan. Walang hiya ka. Sino ang nagtatangkang saktan si Madam? Madam? Anong sabi mo? Sa tingin niya asawa siya ni boss? Magkakagusto si President Fu sa isang tagalinis? Kayong dalawa, ilayo nyo ang mga taong ito.
Huwag hayaan ang ganitong klaseng mga tao na madumihan ang pandinig ng ating ginang. Bitawan niyo ako. Nagkakamali kayo kung sino ang asawa ng presidente. Kapag nalaman ito ni na Chairman Fu at President Fu, paniguradong pagbabayarin kayong lahat. Kayong mga masasamang tao, wala kaming kinikilalang mali. Siya ang asawa ng aming presidente. Sinabihan ko na si Chairman Fu na hindi ko kayang maging manugang ng apo niya, hindi rin ako asawa ng presidente. Narinig niyo ba yon? Ang labo naman ng mga mata niyo. Narito ang appointment letter ng manager. Ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Tigil. Kapag binuksan mo ang liham ng walang pahintulot, hahabulin ka ni Fu Group para managot. Tinutulungan ko lang si asawa ni Presidente Fu para ang mga gaya niya ay hindi gamitin ang pangalan ni Ginang Fu sa kaniyang pang-aabuso. Ano? Paano ito naging posible? Alam ko na. Shen Xiaowei, palsipikado ang sulat na ito. Hintayin mong mabulok ka sa kulungan. Nandiyan na si Chairman Fu. Kung hindi ako nagkakamali, tinanggal na kayo sa Fu Group, hindi ba? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na bumalik pa dito sa Fu Group? Chairman Fu, nandito lang po kami para batiin ang misis sa kanyang bagong posisyon. Hindi po namin akalain na makikita namin si Shen Xiaowei dito na nagpapanggap bilang asawa ng presidente. Tama po iyon, Chairman Fu. Nung nandoon po tayo sa handaan, pinuprotektahan lang din namin ang dangal ng Fu Group dahil ang babaeng ito ay walang tigil sa panggugulo. Masyado na palang mababa ang tingin sa Fu Group kung kakailanganin pa nila ang mga katulad nyo para magpasikat. Ilabas ang dalawang taong iyan. Opo. Wag nyo na silang patutuluyin pa sa Fu Group. Weiwei, hindi ka naman nila inagrabyado, di ba? Siyempre hindi po. Mabuti naman kung ganoon. Walang pwedeng manakit sa mapapangasawa ng apo ko. Kung hindi ko sana sila hahayaang makaalis ng ganoon kadali. Chairman Fu, nasabi ko na po sa inyo, hindi ako ang karapat-dapat para sa apo nyo. At tungkol naman sa sulat na ito, hindi ko po ito pineke. Hindi ko rin po alam kung anong nangyaring pagkakamali. Walang mali. Ano? Hindi po. Chairman Fu, tagalinis lang po ako. Paano po ako magiging manager ng marketing department ng Fu Group? Iha, tiningnan ko na. Ikaw ang top student sa Jiangcheng University sa Business Management Department. Inirekomenda ka pa ngang mag-aral sa ibang bansa. Pero dahil sa kalagayan ng pamilya, tumigil ka sa pag-aaral. Dito sa Fu Group, kakayahan ang tinitingnan namin, hindi ang diploma. At ako, naniniwala ako sa iyo. Weiwei, gawin mo lang ang makakaya mo, kahit na magkamali ka. Hindi ba't nandito pa ang asawa mo? May utang pa si Hua Ichuan na 500 milyong dolyar. Kung maglilinis lang ako, hindi ko alam kung kailan iyon mababayaran ng buo. Saka, si Hua Ichuan ay empleyado rin ng Fu Group. Siyempre, dapat kaming magkasabay sa pag-unlad. Sige po, Chairman Fu, susubukan ko po. Hinding-hindi ko po bibiguin ang inyong tiwala. Pero, bilang asawa ng presidente ng Fu Group, hindi ko talaga kaya iyon. Simula ngayon, wag niyo na po akong tawaging misis. Sige. Susundin ko ang apo ko sa tuhod. Ang gusto ni Weiwei ang masusunod. Weiwei, hihintayin kita mamayang hapon para sa unang araw ng trabaho mo. Opo, darating po ako sa tamang oras.
Hua Ichuan, bakit? Magkasama kayong dumating ni Chairman Fu? Papunta rin ako sa trabaho. Nagkataon lang na nasalubong ko si matandang Ginoong Fu. Mabait si Chairman Fu. Pinasakay niya ako sa kotse niya. Kita mo na? Sabi ko sa'yo babantayan kita. Ngayon nangyari na, di ba? Tara, samahan mo ako sa pwesto mo sa trabaho. Tara na. Yung, wala akong sariling desk. Ha? Lahat naman ng empleyado dito sa Fu Group ay may kanya-kanyang desk. Ibig bang sabihin, sa grupong Fu ay isa kang guard? Oo, tama. Guard ako ng grupong Fu. Hindi mo naman sana ikinahihiya yun, di ba? Ano ka ba? Kung ganoon, isama mo ako sa iyong guardhouse, tingnan natin kung ano pang kulang na gamit doon. Mamaya pagkatapos ko na mag-ayos ng desk ko, ay bibilhan na rin kita ng kailangan mo. Tara na. Sigurado ka bang ito ang uniform mo? Bakit parang masyadong maliit? Siyempre naman, dahil ito kay Assistant Chu, pinamigay na uniform para sa aming mga guard, ay talagang maliliit. Ito ay himulmul lang. Ganoon na lang. Mamaya kapag lumabas ako para bumili ng damit, bibili na rin ako ng karayom at sinulid para matahi ang uniform mo. Salamat po, mahal kong asawa. Pero may gagawin pa ako mamaya, kaya hindi na muna kita masasamahan. Eto, hawakan mo ito, bumili ka ng lahat ng gusto mo. Ang bait naman. Talagang binibigay mo na ang salary card mo? Siyempre naman, asawa kita, kaya dapat lang na-spoil kita. Sige, itatago ko muna ito para sa iyo, para hindi ka basta-basta gumastos. Aalis na ako. President Fu. Sir President Fu, tapos na po ang plano para sa bagong quarter ng Hongyin Mall. Kailangan niyo pong mag-inspection ngayong araw. Kumusta po, Miss May? Maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Lin Qianqian. Shen Xiaowei. Ang mall na ito ay sa ilalim ng Liu Family, isa ka lang tagalinis. Kaya mo bang bumili dito? Kung kaya kong bumili o hindi, wala ka na dapat pakialam doon. Siyempre may pakialam ako. Kaming mga nasa Hongyin ay hindi tumatanggap ng mga taong mahirap na tulad mo. Baka mahawa pa kami ng amoy mahirap mo. Amoy mahirap? Lin Qianqian, talagang hindi ka na nagbago. Hindi ka na isang ikalawang miss ng pamilya Lin ngayon. Bakit kailangan mo pang gumamit ng ganyang pananalita para hamakin ng ibang tao? Oo. Nagtatrabaho ako sa sales ngayon, pero mas marangal pa rin iyon kaysa sa isang tagalinis na tulad mo. Ito ang pinakamarangyang mall sa buong Jiangcheng. Kahit isang baso ng tubig, siguradong hindi mo kayang bayaran, di ba? Sige na nga, wala na itong atrasan. Bibili ako ngayon ng isang basong tubig dito sa inyo. Gamitin ang card ko. Shen Xiaowei, nababaliw ka na ba? Kahit isang basong tubig ay hindi mo pa mabayaran. At sinusubukan mo pa akong lokohin gamit ang peking card na yan. Peking card? Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. Tunay itong card na ito, okay? Ang numero ng card mo ay 6. Pero sa pagkakaalam ko, ang bangko ng Jiangcheng, ang unang 10 black cards nila, ay pagmamayari ng pinakamayamang pamilya na ginagamit ni Pamilya Fu. Kung gusto mong manloko, dapat nag-imbestiga ka muna ng maigi bago ka magsalita. Fu family? Kahit papaano, Fu Huaichuan din ang apelido niya. Oo nga, Fu nga ang apelido ng asawa ko. May problema ba roon? Nakakatawa. Dahil mahirap ka, sinisimulan mo ng mag-ilusyon na mayroon kang isang mayamang asawa, hindi ba? Ang card na to ay dapat gamit ng presidente ng konsorsyo ng Fu, na si President Fu. Siguradong ninakaw lang to ng asawa mong pulubi. Ang card na to, ninakaw ni Fu Huaichuan? Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ni Huaichuan ang ganoong bagay.
Wala kang pakialam sa mga iniisip ko. Nandito ako para mamili. At bilang customer nyo, ganito ba talaga ang serbisyo ninyo? Ang mga taong may pera lang pambayad, ang tunay kong mga kliyente, ang mga hamak na taong katulad mo. Sa tingin mo ba ay nararapat ka rito? Nagkakamali ka. Hamak na tao pala, ha? Sige. Pinipili kita ngayon na ikaw, Binibining Lin, ang magsisilbi sa isang hamak na taong gaya ko. Wala kang galang. Shaolin, ngayong araw ay may isang importanteng tao na pupunta para mag-inspeksyon. Kapag nagkagulo at nakaapekto ito sa magiging tingin niya sa tindahan, siguradong sisisantehin ka ng manager. Miss, ano po ang kailangan ninyo? Shen Xiaowei, kung may natitira ka pang hiya, umalis ka na. Sa uri mong iyan, tingin mo ba ay nararapat kitang pagsilbihan? Sabi ko na. Gusto ko ng isang basong tubig mula sa mall na ito. Gusto ko ring makita kung kaya ko itong bilhin. Ano po ba ang sinasabi ninyo? Ang mga customer na pumupunta dito ay may libreng kape at mga dessert. Dito po tayo. Shaolin, bilisan mo at bigyan ng kape ang bisita. Opo. Miss Shen, ito na ang kape mo. Lin Qiangqian. Gusto ko sanang gawin din sa'yo ang bawat bagay na ginawa mo sa akin, pero nalaman ko na tayong dalawa ay sadyang magkaiba. Ingat ka na lang. Shen Xiaowei, nababaliw ka na ba? Bakit mo kailangang buhusan ng kape ang mga damit sa tindahan? Magandang araw po, President Fu. Lin Qiangqian, anong ginagawa mo? Hinila mo ako rito. At ikaw din ang nagtapon ng kape. Ito ay isang paninira. Teka, hindi po maaaring labhan ang tela nito. Miss Shen, maaaring kailangan nyo na po itong bayaran. 138,000 dolyar. Ako. Shen Xiaowei, matagal ko nang sinabi sa iyo hindi ito ang lugar na kaya mong gastusan. Nagpumilit kang pumunta rito, tapos ay dinumihan mo pa ang damit sa shop? Bagay lang iyan sa iyo. Hindi ako ang nagdumi sa damit na ito. Gusto kong tignan ang surveillance footage. Pasensya na, nagkataon namang sira ang kamera. Ikaw. Sa anong karapatan mo para sabihin ang gusto mong sabihin? Sige. Dahil sabi mong sira ang kamera, ibig sabihin ay wala ring ebidensya na. Ako ang nagdumi nito. Bakit ikaw pa ang matapang? Guwardiya, may nagdumi ng damit dito at nagtatangkang tumakas. Isumbong niyo agad siya sa mga otoridad. Wala kayong sapat na katibayan? Isang paninira ito. May ebidensya ako. Ako mismo ang saksi. Shen Xiaowei, isa ka lang namang janitor. Ni wala kang pera sa bulsa mo, hindi mo ito mababayaran. Takulungan ang bagsak mo. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Hinto, bitawan niyo siya. Manager, ang babaeng ito, dinumihan ang damit sa loob ng shop, ayaw magbayad at gusto pang tumakas. Ginagawa ko lang po ito para protektahan ang mga ari-arian ng tindahan. Hindi makabayad? Manager Wang? Kunin mo lahat ng damit sa shop na ito. Nasukat sa asawa ko. At kunin ang lahat ng set. Miss Shen, lahat-lahat ay nagkakahalaga ng 3,466,000 dolyar. May kailangan pa po ba kayo? 3 milyon. Kamusta naman? Asawa ko? Masaya ka ba sa nabili mo?
Fu Huaichuan, nababaliw ka na. May utang ka pang 500 milyong dolyar. At ngayon gumagastos ka na naman ng 3 milyon para lang sa mga damit. Kailan pa ako nagkaroon ng utang na 500 milyon? Nakalimutan ko pala. Hindi lang pala 500 milyon, kundi 3 o 4 na bilyong dolyar. Bukod sa wala na palang pera, may utang pa siyang 3 hanggang 4 na bilyong dolyar. Shen Xiaowei, sinabi ko na sa iyo, talagang mababa ang uri mo. Sa buhay na ito, hintayin mong tapusin ka ng mga maniningil ng utang. Binabalaan kita. Kapag naglakas loob ka pang bastusin ang asawa ko, hindi kita palalagpasin. Hindi ka ba isa lang namang utusan ni Chairman Fu? Anong ipinagmamalaki mo? Kapag naayos na ang gusot sa pagitan namin ni Fu family, dudurugin ko kayo na parang isang langgam, napakadali lang yan. Paumanhin po, maari po bang pakisuyo na i-cancel o ibalik na lang ang mga ito? Salamat po. Bakit? Hindi nyo ba kaya? Shen Xiaowei, pagsabihan mo iyang asawa mo, huwag siyang gumaya sa iba na nagpapanggap na mayaman. Ang mga gamit na ito, bibilhin ko silang lahat. 2 taong kumikita lang ng 3,000 sa ilalim ng lipunan. Ang lakas ng loob nyo? Paano nyo nagawang gumawa ng napakaraming peking card? Kaya pala kayo ay mga profesional na manloloko. Tumahimik ka. Manager, kilala ko ang dalawang iyan. Sila ay mga tagapaglinis lang ng Fu Group. Na tagalinis po, huwag po kayong basta maniniwala sa sinasabi nila. Lin Qiangqian, una mo nang minaltrato ang bisita natin at pagkatapos ay binastos mo ang ating mahalagang panauhin, sibak ka na sa trabaho. Manager, lahat po ito ay hindi pagkakaintindihan. Si Shen Xiaowei ang nagdumi sa damit. Nag-alala lang po ako na baka tumakas siya. Tumigil ka. Nakita namin ito mismo ni Ginoong Fu, ang lakas pa ng loob mong magdahilan. Shen Xiaowei, nawawala ka na ba sa sarili mo? Paano mo nagawang kape ay ibuhos sa damit ng shop namin? Ano? Kayong mga naririyan, paalisin nyo ang Lin Qiangqian na iyan. Mula ngayon sa lahat ng mall ng Jiangcheng, hindi na siya pwedeng tanggapin sa trabaho. Manager, boss. Ginang Fu, para po sa paraan ng aming paghawak at pagsisilbi sa inyo, kontento po ba kayo? Boss, pasensya na po. Yung asawa ko po binibiro lang kayo. Pasensya na po, paki-cancel na lang po ang lahat ng ito. Hindi na kailangan. Gagamit ako ng card. Pasensya na po talaga. Pakiusap po, tulungan nyo ako na ibalik ang mga ito. Salamat po. Anong ginagawa mo? Huwag kang tumulak. Mahal. Asawa ko. May ginawa ka bang hindi maganda? Bakit ang bilis mong tumakbo? Anong kalokohan yan? Wala naman tayong pera. Kapag nalaman nilang walang laman ang card mo, hindi na tayo makakatakas. Pero, nakabayad na ako. Tingnan mo ang oras. Dapat ay na-deliver na nila ang mga damit. Paano mangyayari yon? Alam mo ba kung gaano kamahal ang isang damit sa shop na yon? 150,000 dolyar. Ang guard ng Fu Group, 6,000 dolyar lang ang sahod. Kahit pagsamahin pa ang sahod nating dalawa, 1 taon na ipon ay hindi pa rin makakabili ng isa. Hindi ko deserve yon. Sa mundong ito, walang anumang bagay ang hindi nararapat para sa asawa ko. Tigilan mo nga ako. Sa bahay. Teka, pinasok ba tayo ng magnanakaw? Damit ba ito sa shop? Fu
Fu Huaichuan, totoo bang may 3 milyong dolyar sa card mo? Mayaman ka pala. Niloloko mo ba ako? Hindi. Hindi talaga. Ang mga ito ay mga replika lang na ipinabili ko. Hindi ba pupunta ka sa Fu Group para maging manager? Dapat ay mayroon kang isusuot para sa mga business meeting. Talaga? Siyempre, totoo yon. President Fu, hawak na natin ang lahat ng mga ebidensya, maaari na nating parusahan ang pamilya Lin. Damit ito ng mga customer mula sa laundry shop. Pagkalipas ng 1 oras ay dapat na itong ihatid sa bahay nila. Sigurado ka ba na sa loob ng 1 oras ay makakakuha ka ng pera mula sa dati mong kaklase? Huwag kang mag-alala. Nagawa ko na ang plano. Ang Fu Group ay pupunta mamaya sa Genting Hotel para sa isang kasunduan. Hanggat iniisip nila na ikaw pa rin ang manager ng Fu Group, kusa nilang ibibigay ang pera sa atin nang walang reklamo. Kapag nakuha na natin ang pera, pupunta tayo sa ibang bansa. At doon na tayo magsisimula ng bagong buhay. Manager Shen, narito na ang mga customer. Nandoon sila sa room 999. President Wu, at ang pakikipagtulungan sa Fu Group ay ipagkatiwala mo sa akin. Shen Xiaowei. Ito ay isang Jiangcheng University Honor Graduate Reunion. Ikaw na isang tagapaglinis. Anong ginagawa mo rito? Ang ganito kawalang kwentang pagtitipon ay wala akong interes na daluhan. Malamang ay nagkamali lang ako ng pinasukan. Uy! Shen Xiaowei. Kayo ni Lin Qiangqian ay magkatulad ng suot. Ito ay nag-iisang limited edition na haute couture sa Jiangcheng. Shen Xiaowei, baka naman peke lang ang suot mo? Pero, tingnan mo ang kay Shen Xiaowei, mas maganda ang pagkagawa. Hindi ito mukhang peke. Peke ang suot niya. At dahil nakilala kami ng mga dati niyang kaklase, gumagawa lang siya ng dahilan para makatakas. Hay, kung may tunay at peking damit, mayroon ding pagkakaiba ang antas ng tao. Nang suotin ito ng ating Qiangqian ay talaga namang napakaganda. Ang peke naman ni Shen Xiaowei ay halatang gawa lang sa tabi-tabi. Ang sagwa, Isang damit lang naman iyan, di ba? Kahit gaano pa kaganda ang damit, hindi nito maitatago ang pangit niyang ugali. May kailangan pa akong gawin, hindi na ako magtatagal. Hoy! Shen Xiaowei? Hindi ba't ikaw ang tagapaglinis sa Fu Group? Bakit? Hawak-hawak mo ang kontrata ng Fu Group? Shen Xiaowei, bakit mo kinuha ang kontrata? Isa ka lang na tagapaglinis, anong dokumento ang kailangan mong pirmahan? Lihim ito ng Fu Group, wala kang karapatang magtanong. Ang Qiangqian natin ay isang manager sa Fu Group. Bakit mo sasabihin wala siyang karapatang magtanong? Lin Qiangqian. Hindi ba natanggal ka na sa Fu Group at pinaalis na doon? Kailan ka pa naging manager ulit ng Fu Group? Bakit parang hindi ko alam? Anong pinagsasabi mo? Bakit naman ako matatanggal sa trabaho? Ako kaya ang ikalawang miss ng pamilya Lin. Malapit ang Fu family at pamilya Lin. Bakit nila ako tatanggalin? tama iyan. Mga usaping pangpamamahala sa Fu Group, sa tingin mo ba ang tagapaglinis na gaya mo ay may malalaman? Gumagawa ka lang ng gulo rito. Sadyang naiinggit lang siya kay Qiangqian at sinusubukan niyang siraan si Qiangqian. Ako, naiinggit sa kaniya? Ano namang dapat kong kainggitan sa kaniya? Naiinggit ba ako dahil nakuha niya ang walang kwentang lalaki na iyon? O dahil bankrupt na ang Lin Group niya? At naging isa na lang siyang waitress? Qiangqian. Hindi kaya may hidwaan na ang pamilya niyo at ang Fu family? Kasasabi lang kasi ni Song Si Cheng. Isasama niya raw ako sa proyekto ng Fu family. Hindi totoo yan. Hanggang ngayon ako pa rin ang manager ng Fu Group. Guni-guni niya lang ang lahat. Napakabuti ni Chairman Fu sa akin, kaya hindi ko hahayaan. Nagamitin ni na Song Si Cheng ang pangalan ng Fu Group para manloko ng tao. O sige, buksan na natin ang dokumentong ito para makita kung sino ba talaga ang manager dito. Ano? Ang manager ng grupong Fu, si Shen Xiaowei ba talaga to? Paano mangyayari yan?
Ibig bang sabihin nito ay ang mga sinabi ni Song Si Cheng tungkol sa proyekto sa Fu Group ay puro panluloko lang? Shen Xiaowei, nababaliw ka na ba? Pineke mo ang mga dokumento ng Fu Group. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Qiang Qian ang tunay na manager ng Fu Group? Oh, kaya pala pineke ang dokumento. Iniisip ko pa naman na ang isang tagalinis kung ano ang kaya niyang gawin. Nabulag na yata ang Chairman Fu para payagan ang isang tagalinis na maging manager. Sino ba ang hindi nakakaalam na hindi man lang siya nakatapos ng kolehiyo? Sa Fu Group, kahit pa mga intern, ay kailangang graduate mula sa sikat na universidad sa ibang bansa. Nararapat ba siya? Shen Xiaowei, inisip mo bang ang pagsuot ng pekeng gamit at pagpeke ng dokumento ng Fu Group ay sapat na para maging katulad mo ako? Ang isang tulad mong basura ay nangangarap ng gising. Si Lin Qiang Qian o Lin Qiang Qian, wala ka talagang hiya. Na-bankrupt ang Lin Group at tinanggal ka ng Fu Group. Ako ba ang nananaginip? O ikaw ang nananaginip? Nandito na si President Fu. Fu. President Fu. Boss, Fu. Madam, may gustong sumakit kay President Fu at para bago mahanap ang traitor, ay maprotektahan ang inyong kaligtasan, hindi ko agad nasabi sa inyo. Assistant Shu, paano mangyayari iyon? Bakit magpapakasal si President Fu sa isang janitress bilang madam? Manahimik ka. Ang mga gawain ni President Fu, wala kang karapatang makialam. President Fu, ginagamit ng dalawang ito ang pangalan ng grupong Fu. Sabi nila ay may grupong Fu silang proyekto at hihimukin kaming mamuhunan, muntik na nilang manakaw ang lahat ng pera namin. Lin Qiang Qian, Song Si Cheng, kayong dalawa ay sangkot sa pagpapanggap bilang mga empleyado ng Fu Group. At si Lin Qiang Qian, habang nasa serbisyo sa loob ng mga taong ito, ay palaging tinutulungan si Lin Lianshan na ibenta ang mga sikreto ng kumpanya. Mga tauhan, ilayo sila rito. Tinitiyak ng Fu Group na pagbabayarin kayo sa batas. Ibig sabihin pala, totoong si Weiwei, ang madam ni President Fu. Ano ang nakakainggit doon? Ang isang tagalinis na nakapasok sa mayaman na pamilya? Siguradong hindi man lang makaimik ng malakas, di ba? Tama ka dyan. Pagkalipas ng ilang araw, palalayasin din siya ni Fu family. Fu Huaichuan. Naglakas loob kang linlangin ako. Asawa ko, nagkamali ako. Patawad, patawad, patawad.